Magandang araw sa inyo mga kasabong and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So pag-usapan natin ngayon ang cultural relevance ng sabong or kahalagan nito sa ating kultura. Kasi I tingin ko napapanahon na pag-usapan ito ng karamihan para malaman natin kung saan ang direksyon, saan patungo ang industriya na ito. Kung matatandaan nyo, correct me if I'm wrong, correct me if I'm wrong. Ito base sa pagkakaalala ko lang. Nung unang panahon, ayon sa kwento, itong pagsasabong ng manok, ang cultural relevance nito nung panahon ng mga hari, nagsasabong ng mga manok bago ang giyera. Bago ang digmaan, pinapakita nila sa mga kawal nila, sa army nila, kung paano mag-away, maglaban ang mga manok, kung paano magpatayan ang mga manok. So, yung show na yon, yung spectacle na yon, pinapakita nila kung gaano kagiting ang manok, kung gaano katapang ang manok, at kung ano dapat ang gawin ng isang manok in relation sa napipintong giyera. Kung hindi mo papatayin ang kalaban mo, ikaw ang papatayin niya. So, it means something. Tapos, nung dito naman sa atin, I think, as far as my memory is concerned, bago pa dumating ang mga Kastila, may sabong na dito, May sabong na. So may mga nahalungkat ako ng mga archives na parang nagpapakita na may sabong na ang mga manok pre-Spanish period. So, yung sabong na yon, ang relevance naman yun nung unang panahon, kada linggo, libangan ng mga tao, libangan ng mga tatay, libangan ng mga naghahanap buhay. So, nung natatandaan ko nung high school ako, elementary hanggang high school, yung tatay ko, tito ko, lolo ko, nag-aalaga sila ng mga manok. So, minsan nga akong tagapakain. And natatandaan ko, every Sunday, nagtutupada sila. Tupada pa ang uso nun. Bihira pa noon ang mga sabungan na bukas. Sa isang bayan, isa lang, magko-commute ka ng malayo. So, mahirap, kasi wala pa namang ganong mga pera, wala pang namang maayos na transportasyon noong panahon na yon. Kulang pa ika nga. So, parang nakikita ko, parang ito yung naging stress reliever ng mga tatay ng tahanan. Ito yung nagiging libangan nila. Pagdating sa hapon, pagod na pagod sa trabaho, hihimas ng manok. Paggising sa umaga, habang nagkakape, hihimas ng manok. Nandun pa yung binubugahan ng usok ng yosi, binubugahan ng tubig yung mga manok habang hinihimas. So, those were the things of the past na ginagawa ng libangan ng mga tatay natin at ng mga ninuno natin. So, yun ang naabutan ko, kaya kanto ko sa inyo. So, ang cultural relevance naman nun, kaya every Sunday allowed ang sabong dahil nga parang diversion or libangan ng mga naghahanap buhay na mga tatay na mga kalalakihan sa tahanan. So after that, nagkaroon ng yung kwento ng Negros naman na yung mga mayayaman sa Negros nag-import ng mga manok dinala dito dahil after makapagtanim ng tubo, wala silang gagawin kundi maghintay ng harvest. So habang naghihintay ng harvest, nag-aalaga naman sila ng manok. And then, nauso yung mga invitational derby. Nag-import ng manok, na may mga kinaibigan ng mga Amerikano, nauso ang mga dayuhan sa mga farm. But still, most of the time, Sunday ginagawa. During yung parang, sabi ko nga, pinakalibangan, parang day of activity ng mga tatay ng tahanan. So, ganun ginawa ng mayayaman, And then, after that, nagpropagate sila ng manok kasi nakita nila ang business side. So, yung mga mayayaman sa Luzon, naka-access sa Iloilo, naka-access sa Amerika. So, yung industriya ng sabong lumaki. Lumaki ang industriya ng sabong. So, nung lumaki ang industriya ng sabong, still, yung kada linggo na tradisyon, nandun pa rin, hindi pa rin nawawala.
So, yun yung mga, I think, mga, if I'm not mistaken, mga around 90s 2000, ano? 90s 2000. So, fast forward ngayon, kung makikita nyo ang sabong, ano ba ang cultural significance ng sabong ngayon? 'Di ba? Nakikita nyo, araw-araw may sabong halos lahat ng lugar. Dahil malakas kumita, dahil sa makina. Don't get me wrong, wala namang problema sa makina. Ang pinupunto ko lang dito, ano na ba ang cultural relevance ng sabong ngayon? Meron pa bang cultural relevance ang sabong ngayon? Kasi sa tingin ko, puro sugal na lang. Puro sugal na lang. Lunes, Martes, Miyerkules, hanggang Linggo, wala na. Mapapansin nyo sa Manila, sa mga progresibong lugar, lahat ng mga sabongan doon halos 24/7 bukas. Halos doon na natutulog ang karamihan. Although nakapag-develop ng bagong industry, nakapag-employ ng mga panibagong trabaho, pero saan ba kinukuha ang pera? Doon pa rin galing sa mga mananaya. So umiikot lang. Pagkatapos kitain sa malinis sa paraan, pagpaguran, ilalagay doon sa makina. Na syempre, ang panalo yung makina. Now, don't get me wrong. We need to adapt, kasi that is the new technology and talagang papunta naman lahat doon. So, what if ganito, So, kwento ko lang sa inyo. Meron akong na-experience. So, sa mga followers natin, nakapasok tayo ng grand finals ng bakbakan. So, nakapasok tayo ng grand finals ng bakbakan, hindi nga lang tayo pinalad, kasi kumbaga, ako ngayon, tanggap ko na sa sarili ko na mahirap talagang magbiyahe ng manok. Kailangan ng special expertise and yet talagang unpredictable pag ibibiyahe mo ang mga manok, Kasi natalo tayo, tatlong talo, isang panalo, isang tabla. So yung natalo ko pa, puro one-time winner yun ng elim sa semis. So sayang. Pero hindi yun ang punto, Ang punto ko ganito. Nung grand finals, kukunti ang tao. Tapos ang kasahan, minsan 44, 55, 88 lang. Grand finals yun, grand finals. So parang, titingnan mo, since walang tawagan, puro makina, naging sugal lahat. So, anong kailangan natin gawin? So, what if ganito? What if may mag-legislate, may mag-propose na gawing sabong holiday ang lahat ng grand finals ng association? Halimbawa, grand finals ng WPC, grand finals ng FIGBA Bakbakan, grand finals ng Digmaan, at kung ano-ano pa. So, kung sakaling ganun ang mangyari, pag nakapag-set ng grand final schedule, sabong holiday, walang bukas na sabungan sa buong Pilipinas, kundi yun lang, yung grand finals lang, para nakatutok ang mga tao. So, isang beses lang naman yan Isa lang naman yan, isang araw lang naman yan. So, nakatutok ang mga tao, mayroong bandwagon, mayroong mga fans na nag-cheer. So, siguradong mafo-focus ang attention ng mga tao and pwedeng i-televise yan. Pwedeng live pero walang tayaan, walang betting, Or kahit may betting pa, basta ma-reach out karamihan ng tao, Ma-reach out karamihan ng tao. And that day, it should be either alternate, tawagan, may makina, or purely tawagan. Now, bakit? Ang nagbibigay ng kasiyahan dun yung tawagan. Imagine niyo, halimbawa, dumating yung panahon na yon, may isang mag-legislate, may isang mag-propose ng legislation na sabong holiday. Ito lang ang bukas na sabungan pag grand finals. Isang araw lang naman. So, kung alauna ang umpisa ng grand finals, alas 8 ng umaga, may programa. So, dadalhin ng Iloilo ang festival nila, may Dinagyang Festival, may Ate-Atihan Festival, may Kasanggayahan Festival, may Pili Festival, kung ano-anong festival. So, parang dadalhin nila yung representative ng kada lugar nila or per region na lang. Sabihin natin, Bicol Region,
Region 5, Region 1, Region 2, Region 3. So kada isang region may representative ng ganon. So maaga pa lang may competition na. So nasa isang open area na talagang public, makikita may drum, dung 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 dung. So talagang may drum, lahat i-showcase mo yung kultura ng Sabong. So pag na-showcase mo yung kultura ng Sabong, tatandaan ng mga tao yan. So they will give way to that activity once a year or thrice a year kasi three consecutive kasi WPC, kung ano man ang mga major na association, WPC, Figbabakbakan, Digmaan, kung ano man ang major na association. So kumbaga the Sabong world will give way to that. So would you imagine umaga pa lang dung 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 talagang pasiklaban na doon sa pagrepresent So parang may festival na showcase ng mga manok, may mga costume ng manok, sayaw or whatever na gimmicks na talagang it will emphasize the ethnicity of the Sabong culture in the Philippines. So hindi lang yun. Tingnan nyo, mag-hire din ng top caliber na MC, announcer. Nandoon na, ito, magtatapat ang Manila versus Iloilo. Asa ng Team Manila? Eto, nasa meron. Asa ng Team Iloilo? Nasa wala. Ayan, so laban. Yun, ang galing. Grabe ang finishing ng Team Iloilo. Manalo ang Team Iloilo. So, syempre, mag-cheer yung mga tao doon. Kasi, talagang, kumbaga, you have to imbue the spirit in them. You have to wrap the spirit in them. So, makikita nyo, sabi ko, may bandwagon, may mga kanya-kanyang parang basketball, may kanya-kanyang benches ang mga contestants. Kasi normally nangyayari, tingnan mo, sa mga sabongero, kampi-kampihan yan. Pag nakita kita ang mga taga Bicol, kalaban ng ibang lugar, kampi-kampihan yan mga yan. So kumbaga, that way, we can develop the camaraderie, the sportsmanship, as well as cultural relevance. Kasi kung nagkataon na hindi pa bababa ng pwesto si Senator Grace Poe, yung Republic Act, nalimutan ko kung ano yon, na pinasa niya, tapos sana ang sabong industry ngayon. Buti, wala na siya sa pwesto. Pero dapat natin paghandaan, eventually, there will come a time na babalik uli ang issue na yon, na may magpo-propose ulit na itigil na ang sabong, bubuhayin ang batas na yon. So bago dapat mangyari yon, makagawa na tayo ng very specific cultural relevance, ma-imprint na natin sa utak ng tao at aabangan na nila taon-taon na may ganito kaming activity sa sektor ng sabong, sa sektor, sa industriya ng pagmamanok. So ganito kami dito, ganito kami kasaya, ganito ang income na na-generate namin, hindi lang kami puro sugal. Kasi tingnan nyo ang nangyari sa Amerika. Hinayaan nila natigil ang sabong. So ako, ganun ako ka-passionate sa industry na to kasi sabi ko nga, I'm still young and before I kick the bucket, hopefully, makita ko na maging ganun ang industriya natin. So hopefully, may isang legislator na mag-legislate na mapansin ang industriya natin, na akayin tayo sa tamang landas, na magkaroon tayo ng isang solid na pagkakakilanlan para hindi tayo matibag as an industry. So yun guys, maraming salamat sa inyong lahat. Sana makarating itong mensahe ko na to at itong topic na to para mapag-isipan ng karamihan. Master Marcos ulit ito ng CCU Academy.